Hello mga ka-TH, magandang araw po sa inyong lahat. Shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat ng aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Today's video ka-TH, pag-usapan natin ka-TH ang tungkol sa kung paano i-analyze ang mga nakabaong kayamanan dito sa ating bansa. So, i-share ko sa inyo ka-TH yung mga konti kong nalalaman tungkol dito ka-TH, baka ito ay makatulong sa inyo ka-TH. So, ang mga Hapon ka-TH, before World War II ka-TH, may ginagawa na silang mga tunneling na ginagawa before World War II para may baon yung mga kayamanan na kanilang kinuha sa ibang bansa ka-TH. Kaya dito sa Pilipinas, maraming mga sites or treasure sites dito sa ating bansa dahil itong bansa natin ang kanilang napili na pagtaguan ng mga kayamanan. So, dito sa video na ka-TH, sa kanilang pagbaon ka-TH ng kayamanan, may sinusunod sila na tinatawag na placement. May mga sistema or mga principles silang sinusunod ka-TH sa pagtago nila ng kayamanan. At ito ay tinatawag na placement. So, ang mga Hapon ka-TH ay naghahanap dito sa ating bansa ng isang lugar na mapagtaguan nila ng kayamanan ka-TH, at lahat ng kayamanan na kanilang itinago ka-TH ay nasa insaktong posisyon at nasa insaktong lugar at lokasyon ka-TH. At hindi yun magagalaw ka-TH, dumaan man ang daan-daang taon ka-TH, kasi nasa insaktong lugar ka-TH. Nasa karamihan sa kanila ka-TH ay nasa kabundukan. So sa placement ka-TH na principles, may dalawang kategorya ka-TH na sistema na kanilang ginagawa. Ito ay tinatawag na entombment system ka-TH. Itong entombment ka-TH, ito yung paraan ng paglibing sa mga kayamanan ka-TH. Katulad sa mga emperor sa Japan ka-TH, yung mga emperor ng Japan ka-TH, kang paglibing sa kanilang emperor ka-TH ay tinatawag na entombment, nasa tomb, libingan ka-TH. So hindi ito iba ito sa tinatawag na burial system. So pangalawa ka-TH, ito yung tinatawag na burial system. So ito yung dalawang sistema ka-TH na kanilang sinusunod o ginagawa para mabaon or maitago or malibing ang mga kayamanan kanilang kinukuha. So, tanong ko ka-TH. So, ang una natin ka-TH itong tatalakayan, ito yung burial system. So, ang tanong dito ka-TH, gaano na ba kalalim ang iyong naabot? Sa iyong site, gaano na ba kalalim ka-TH ang iyong naabot? Noon ka-TH, nung unang sabak ko sa treasure hunting, ang pinakamalalim na aming nahukay ka-TH ay nasa 20 to 25 feet lang ka-TH. So, hindi namin yung tinuloy kasi nagdudula kami ka-TH at may trap na rin na tubig ka-TH. So, gano'n na ba ka-TH yung gano'n na ba kalalim ang yung nahukay ka-TH? So, gawa tayo ng example ka-TH sa yung hukay. So, ito yung hukay mo ka-TH. So, ito yung top. At ito yung bottom. Ito yung nasa pinakailalim ka-TH. Mula sa top hanggang sa bottom,
hanggang sa ilalim. So ang sukat ay pagpalagay natin na nasa dito tayo sa bottom KTH. Ang sukat ay nasa 80 feet. So 80 feet ang lalim KTH. So at ang 80 feet na yan KTH ay madadagdagan pa yan, pailalim KTH, madagdagan pa yan KTH kasi sa lalim na yan ay may natumbok na kayo na matitigas at malasimintong mga bato KTH. So ang tanong dyan KTH, sino ba ang nag-guide sa inyo? Yun bang locator or yung mga signages na nandyan? Karamihan sa hukay na ganyang kalalim KTH, ang nag-guide sa kanila ay ang locator KTH. Yung dowsing rod, yung locator na antenna, or yung mga detector, or kung ano-ano pa KTH na locator na ginagamit. Na nagtuturo pailalim pa ng pailalim. So yung 80 feet na yung KTH ay malagdagan pa yan KTH hanggang umabot sa 100 feet. So ang tanong KTH, practical ba KTH sa ganyang kalalim? Practical ba na ganyang kalalim ibinaon or inilibing ang mga kayamanan KTH? Practical ba? So sa ganyang kalalim KTH ay kailangan magdala ang mga Hapon or magbaon ang mga Hapon ng mataas na PC KTH, lubid hanggang 100 feet KTH na lubid. So ang haba ng KTH, 100 feet na lubid ang kailanganin nila para may baon ang kayamanan na yan KTH. So para sa akin KTH, parang hindi practical KTH. So punta tayo sa kanilang hukay KTH. So ang tanong, gaano ba kalawak ang kanilang hukay KTH? Gaano ito kalawak at gaano ito kalalim? So ito KTH yung lawak ng kanilang hukay KTH. So ito yung lagyan natin KTH na ang sukat nito KTH ay 15 by 15 feet. So 15 at 15 din dito KTH. Lagyan natin 15 by 15 feet. So yun KTH. At ito yung ito yung top. So yun kalaki ang hukay nila KTH, 15 by 15. So malaki-laki KTH. Tapos itong hukay mo dito KTH ay nasa more or less nasa 3 to 4 feet lang yan sa top KTH. So maliit, ang maliit ang hukay mo KTH sa top. Well, sa kanila ay 15 by 15 kasi kailangan nilang palakihan KTH para may baon nila ng maayos yung mga kayamanan KTH. So gaano ba ito kalalim? At sa top KTH may ginagawa silang, sa kanang hukay KTH may ginagawa silang pintuan. So ito dapat ang iyong hahanapin KTH, yung pintuan. So pagpalagay natin na narito yung pintuan. Yan. So ito yung pintuan na kanilang ginawa. So kailangan talaga KTH na sa bawat area
ibinuong kayamanan ka-TH ay mayroong pintuan. So, yan ang dapat mong hanapin ka-TH, yung pintuan. So, dahil may pintuan, meron niyang daanan, yung passageway. At ang mag-guide sa iyo ng ka-TH ay yung mga signages at markers patungo sa area ng deposit ka-TH. So, malaman ka-TH kung kung hindi man dito ka-TH yung deposit or dito nakalagay yung deposit, ito ka-TH ha. Kung hindi man yan dito nakalagay ka-TH sa tapat ng hukay ka-TH, kasi yung door, ito yung pintuan. So, bibiyahe ka papunta ron, either siguro ang lalim ito ka-TH ay nasa 10 feet. So, 10 feet. Kung hindi man dyan ka-TH, yung hindi man dito nakatapat yung deposit area ka-TH, malamang ay nasa malayo ka-TH. So, gawa tayo ng ng isa pang halimbawa ka-TH. Yung lalim ka-TH. So, yan kalaki ka-TH yung hukay nila at ang lalim ka-TH. So, lakihan natin kasi malaki yung hukay nila. So, ito yung lalim ka-TH. Ito yung top. Ito yung top. At ito yung bottom. So, yan yung bottom ka-TH. So, gawa tayo ng arrow. So, yung ka-TH. At ang sukat sa ilalim ka-TH ay nasa, pagpalagyan natin na nasa 20 to 25 feet lang ka-TH. Ito na yung pinakamalalim ka-TH. 20 to 25 feet. At ang area ng deposit ka-TH, kung hindi man siya dikit sa hukay ka-TH, ay nandito yung ka-TH. Distansya lang ka-TH. Yan. So, ito yung area. Or deposit area. So, yan ka-TH. So, merong mga signages kang makita dito ka-TH, pababa at papunta sa deposit area ka-TH. So, gawa tayo ng arrow. So, yun ka-TH. So, karamihan sa mga treasure hunter, kapag hukay, ay diretso ang kanilang hukay hanggang 80 feet, 90 feet, hanggang umabot sa 100 feet. So, yun ang nangyayari ka-TH. Dahil, yun ang sinasabi ng kanilang mga gadgets, kanilang locator, kaya umabot sa ganung kanalim ka-TH. Pero sa original ka-TH, yung mga Hapon, ay nasa pinakamalalim na yung 20 to 25 feet ka-TH. Kaya lang ay hindi ito matumbok-tumbok kasi ang deposit ay nasa distansya lang. So, ito yung pintuan dito ka-TH.
So ito yung narito ang pintuan. Yan ang door. Pati yan ang pintuan. Yan. So ito yung pintuan. So pababa ka ng pababa papunta sa deposit ka-TH. So yun ka-TH ang pag-analyze sa mga ibinaong kayaman ka-TH. Kapag umabot ka na sa 80 feet or even 60 feet ka-TH, kapag umabot na ka dun, ay pag-isipan mo na kung itutuloy mo pa ba. Doon mo gagamitin ang iyong common sense, o doon mo gagamitin yung tinatawag ko na deep analysis ka-TH, kasi kailangan na yun ka-TH. Kung papunta ba kayo sa deposit or saan kayo papunta, lalong-lalo na kung ang guide niyo ay ang locator. So punta tayo sa lupa ka-TH. Siyempre, punta tayo sa lupa. Siyempre, ang lupa na itinabon sa kanilang hukay ka-TH ay yun rin ang lupa na kanilang hinukay ka-TH. Yun rin ang itatabon nila ka-TH. So kapag sa pahukay nyo ka-TH ay ang lupa medyo may katigasan, ay magdududa na kayo doon ka-TH kung isa ba yung tabon, kasi kapag lupa na itinabon ng ka-TH ay hindi matigas yung ka-TH, hindi yun dikit ka-TH, hindi yun buo, ano yun ka-TH, basag yun na lupa at madali lang yung ihukay ka-TH, hukayin. So kapag ang hukay nyo ka-TH na lupa ay medyo may katigasan at medyo dikit ka-TH, so iwan ko lang kung may porsyento ba ka-TH. So sa lupa ka-TH na kanilang ginagamit, unang layer na ka-TH ay purong lupa ka-TH na walang halo. Purong lupa ka-TH na walang halo, kaya maraming mga tanom o maraming mga damo na tumutubo ka-TH kasi purong lupa ka-TH. So pangalawa ka-TH, sa itong purong lupa ka-TH, at least ito'y nasa 3 feet. Ito yung nasa 3 feet ka-TH. At sa pangalawa ka-TH na layer, ito na yung lupa na may halong clay. Halong clay ka-TH. Ito ay nasa pagpalagay natin ka-TH, ito ay nasa 4 feet. 4 feet ka-TH, 4 feet hanggang 20 feet ka-TH. Yun ka-TH. So yung pangalawang layer ka-TH, yun yung lupa na may halong clay at malagkit yung ka-TH ng clay. So lagi mo tatandaan ka-TH na may ginagaya sila na stone formation ka-TH sa kalikasan. Ito ay tinatawag na sedimentary rock ka-TH. Sedimentary rock. So yung sedimentary rock ka-TH, yung ginagaya nila yung mga bato na na hinalo nila simento, dinikit nila ka-TH. So tulad sa picture nito ka-TH, ito yung tinatawag na sedimentary rock ka-TH. So kapag sa hukay nyo ka-TH ay gumamit kayo ng jackhammer ka-TH, ay baka ibang sedimentary rock yun ka-TH, baka natural lang yun ka-TH na sedimentary rock ka-TH at hindi yun man-made. So kayang gumawa ang mga Hapon ka-TH, kaya nilang gayahin ka-TH ang kalikasan ka-TH para maitago lang yung mga kayamanan ka-TH.
So kapag sa hukay nyo ka-TH ay wala kayong na-encounter na lupa na may halong clay, so iwan ko lang ka-TH. Pero sa bagay ka-TH ay hindi naman pare-pareho ang area natin, kasi yung lupa na may halong clay, yan ay na-encounter ko dito sa amin. Kung hindi sila lumabag sa kanilang prinsipyo ka-TH sa paglibing ng kayamanan ka-TH, ay kung ano ang sistema dito ka-TH ay ganun din ang sistema dyan sa inyo. At pare-pareho lang ka-TH ang sistema sa buong kalupaan natin ka-TH, sa mga kayamanan, sa mga treasure site ka-TH, pare-pareho lang ang sistema. Kaya lang, iba-iba lang ang paggawa ka-TH, kasi ginagaya nila ang kalikasan. Kung ano ang klaseng lugar ang sa inyo, yun ang gagayahin nila ka-TH para hindi mahalata ng mga treasure hunter na may nakabang kayamanan. So yun ka-TH ang laging nating tatandaan. So summarize natin ka-TH. So ibabalik ko ka-TH. So sa kanilang pagbawa ng kayamanan ka-TH ay may sinusunod sila na placement. Yun yung mga lugar na kung saan inilibing nila yung mga kayamanan. Itinago nila yung mga kayamanan ka-TH. Ito yung nasa karamihan ito ka-TH, nasa kabundukan. So maliban sa placement ka-TH, may sinusunod sila na system. Ito yung entombment system at yung burial system ka-TH. So sa burial system ka-TH, may pintuan sila sa bawat bahay or sa bawat libingan ng mga kayaman ka-TH ay meron niyang pintuan. Kaya ang pintuan yung hanapin mo ka-TH. Pintuan ang hanapin mo ka-TH para hindi ka maka-encounter ng mga malalaking boulders ka-TH. Kasi sa pintuan na yun ka-TH, walang malaking boulders na kanilang ginawang harang ka-TH. So ang pinakamalalim ka-TH sa kanilang hukay ay nasa 20 to 25 feet lang ka-TH. Yun lang pinakamalalim ka-TH. At ang area ng deposit ay wala sa sentro ng hukay. Bagkus inilis ka-TH para hindi matumbok ng treasure hunter ka-TH. So kapag nahanap mo pintuan ka-TH, so madali mo na lang hanapin yung deposit area ka-TH, kasi mayroong mga signages at markers dyan na magtuturo sa iyo or na mag-guide sa iyo patungo sa deposit area ka-TH. Kahit hindi ka na gumamit ng locator, hindi ka na gumamit ng anumang gadgets ka-TH, kapag napunta ka sa insaktong lugar, sa insaktong area ka-TH, ay mahahanap mo ang deposit area ka-TH. So yun lang ka-TH ang may bahagi ko sa iyo ka-TH. Sana ito'y nakatulong sa inyo at nakapagbigay liwanag sa iyong isip ka-TH, or makapagbigay mo lang ito ng idea ka-TH sa iyong paghukay ka-TH. Tayong mga treasure hunter ka-TH ay may mga kanya-kanya tayong mga estratehiya kung paano mahanap yung mga deposito, yung mga kayamanan ka-TH. Kaya tayo magtulungan para mahanap natin ang mga nakatagong kayamanan kasi yung mga kayamanang natago ka-TH ay sa atin yun ka-TH, kasi nasa atin yun inilibing ka-TH. Kaya tayo mga treasure hunter na mga Pilipino, tayo dapat ang makakuha ng ka-TH. Kaya tayo magtulungan ka-TH upang mahanap natin ang mga kayamanang ibinaon ng mga Hapon ka-TH. So hanggang dito lang muna ka-TH. Salamat sa iyong pagsubaybay at sa iyong pag-subscribe ka-TH. Huwag kalimutan. At sa susunod ka-TH ay ating tatalakayin itong tinatawag na entombment system ka-TH. Atin itong pag-usapan kung ano itong entombment system ka-TH at paano ito ma-recognize at paano ito mahanap ka-TH. So hanggang dito lang muna ka-TH. Maraming salamat at paalam. Hanggang sa muli nating pagkikita ka-TH.